Hindi ko pa kilala si Tatay Diggs. I have no idea kung sino si Rodrigo Duterte. Hanggang sa napapanood ko na lang, nakikita ko sa mga comment ng Facebook na ibalik ang kamay na bakal, subukan natin ang Duterte. So, yun ay kita-kita ko na yun. After that, nagkaroon na ng patayan ng mga adik, nagkaroon ng kapangyarihan ng mga kapulisan dahil sa utos ni President Duterte na yung ibang pulis naman ay umabuso. So, naging bloody nga ang unang taon niya. Hanggang sa namili. Let's talk about former President Rodrigo Roa Duterte administration. Pag-usapan natin ngayon ay ang nangyari sa administrasyon ni Pangulong Tatay Diggs. 2016 nung mahalal si Rodrigo Roa Duterte bilang presidente ng Pilipinas. So truth be told, hindi ko ibinoto si President Duterte. Ang ibinoto ko noon is si Senator Grace po. Bakit? Ako kasi, pag bumuboto ako, ang batayan ko is yung background, yung narating niya sa mundo ng politika. Kaya ibinoto ko noon si Grace po, si Senator Grace po, dahil na rin sa history ng tatay niya. Kasi yung tatay niya is yun yung ibinoto ng tatay ko. So, rest peace be with them. And ibinoto ko din si Grace po kasi nakita ko yung mga adhikain niya. Plus, naniniwala kasi ako sa power ng woman o women empowerment. Wow! And nung mga panahon na yung 2016, hindi ko pa kilala si Tatay Diggs. I have no idea kung sino si Rodrigo Duterte. Hanggang sa napapanood ko na lang, nakikita ko sa mga comment ng Facebook na ibalik ang kamay na bakal, subukan natin ang Duterte. So, yun ay kita-kita ko na yun. Pero si Chris po, mas madalas kasi ang exposure niya. And kung maalala niyo yung Hello Garcia scandal is dinaya ni former President Gloria Macapagal-Arroyo ang tatay niya si Fernando Poe Jr. So sabi ko noon, ito si Chris po, igaganda ito ng mga tao at papanalunin niya. And si Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Diggs, bigla na lang siyang sumulpot na galing Davao na tatakbo bilang presidente. So naisip ko noon, mayor pa lang siya noon. So, ang tagal-tagal na niya as a mayor sa Davao. So, naisip ko noon, masyado siyang sugapa sa kapangyarihan kasi ang tagal niyang mayor. So, hindi niya binibitawan yung pagiging mayor ng Davao City. Sabi ko, masyado namang sa kapangyarihan to. Bakit hindi niya ibigay ang opportunity ng mayor sa ibang tao? Bakit Duterte lang? Yun ang naiisip ko noon. Yun din ang rason ko bakit hindi ko siya ibinoto kasi ang tagal niyang mayor. Pero hindi ko muna tinignan yung background ng sinasakupan niyang pagka-mayor ang Davao. Hindi ko tinignan kung anong meron ng Davao. Basta ang alam ko lang matagal siya naging mayor, which is ayoko pag ganon. Kasi ang tawag doon masyadong sugapa sa kapangyarihan. So nangyari noon, hindi ko siya binoto. Ibinoto ko si Grace po. Ang naalala ko pa noon, ang mga tumatakbo noon is si Senator Grace po, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, si DILG Secretary Mar Rojas, si Vice President Binay. At saka si late Senator Miriam Defensor Santiago. So, hindi ko rin ibinoto si Defensor. Alam ko naman na si Miriam Defensor Santiago is the best president that we never had. Pinakamagaling na presidente. Sana na hindi natin naihalal dahil tayong mga Pilipino minsan ay ob-ob din tayo. So, binoto ko noon si Grace po. And masyado din matunog doon na pangalan ni Grace po dahil inungkat ang nakaraan ni Senator Grace po, pati ang way kung paano siya napunta kina Fernando Poe Jr. at Miss Susan Roses, kung paano siya inampon. So akala ko noon mananalo siya. Without even knowing na ito pa lang si former President Rodrigo Roa Duterte ay marami ng alliance. Kasi nung pumasok si Tatay Diggs sa pagka-presidente, wala talagang sumuporta sa kanya maliban sa dalawang province, ang Davao, ang provinces ng Davao. So yun lang ang sumuporta hanggang sa may mga nagsisulputang vlogger na sumusuporta sa kanya, hanggang sa sinuportahan siya ng simbahan, hanggang sa sinuportahan siya ng INC, hanggang sa unti-unti nang nai-invade ang mga taong Pilipino dahil sa mga pahayag niya na kung ano ang klaseng magiging administration kung sakaling siya ang mananalo. So hindi na bahala noon sila Mar Rojas, ang nabahala noon. Mas nabahala sila kay Grace po, kaya nga nag-focus ang manok ng administrasyon na si Mar Rojas kay Senator Grace po kung paano ito mahanapan
ng butas. After election, hindi inaasahan ang pangyayari ni Mar Rojas. Nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte bilang bagong presidente ng Pilipinas. Katulad ng sinabi niya, sa unang magiging taon ng kanyang panunungkulan is magiging bloody talaga. Dahil bago pa man siya manalo, sinabi na niya na may pagkakalagyan ang mga durugista, mga kriminal at kung ano-ano pang masasamang gawain sa Pilipinas. So naging bloody nga dahil nauso ang tukhang. Natukhang yung mga adik, pinaginalang adik, mga pusher, at mga di magagandang ginagawa ng mga durugista. Natukhang sila, ipinatawag sila lahat. Yun ang tinatawag na due process. Hindi mo naman dapat papatayin muna yung tao hanggat hindi mo siya nakakausap. Yun ang hindi naintindihan ni Representative Franz Castro. Ang tukhang ay isang due process. Sabihin ko ha, ang tukhang ay isang due process na ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte dahil saksi ako noon dahil sa barangay namin, sa municipality namin, ipinatawag lahat ng gumagamit, lahat ng mga durugista para hikayatin na magbagong buhay dahil kung hindi sila magbabagong buhay is may pagkakalagyan sila. So marami na nun natukhang. Ang iba nagbagong buhay, ang iba matigas ang ulo dahil sabi nila joke lang daw yung mga sinasabi ni Duterte. Pero ang totoo hindi yung joke. So after that, nagkaroon na ng patayan ng mga adik, nagkaroon ng kapangyarihan ng mga kapulisan dahil sa utos ni President Duterte na yung ibang pulis naman ay umabuso. So naging bloody nga ang unang taon niya hanggang sa na-minimize na yung paggamit ng drugs, yung pagbebenta ng drugs, na-minimize na yan. Kaliwat kanan na yung mga nahuhuling mga drug pusher, mga drug lord, at mga kriminal. Then, sa pamamahala din ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang administrasyon naganap ang Marawi Siege. Kung inyong natatandaan ang gera sa Marawi, kung saan ang mga ISIS ay sinakop nila ang Marawi City. So kung ibang presidente yun, naubos na ang mga Muslim doon. So, yun din ang isa sa sumubok sa datahang lakas ng Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines, at sumubok sa administrasyon ni Duterte, kung saan din mas lalong minahal ng mga men in uniform ang Pangulong Duterte. And sumubok din sa administrasyon ni Duterte yung death penalty ng mga OFW na nagkasala sa ibang bansa na nahatulan ng kamatayan. Naisalba yun ni Pangulong Duterte, 3 sila noon. So, naisalba na yun. Kung ibang presidente yun, pababayaan na yun. O kakausapin mo na hanggat walang makakaya, pababayaan na. Pero si Rodrigo Roa Duterte, naisagip na yung 3 na iuwi pa niya sa Pilipinas. Kaya mas lalo din siyang minahal ng mga OFW dahil sa malasakit na ipinapakita niya sa OFW community. Pandemic. Kung naalala nyo yung pandemic, kung ibang presidente yun, natayagin na ang lahat. Wala na, 1/4 na lang natitira sa bansang Pilipinas. Kung ibang presidente na uso ang coronavirus invasion. So sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte ay na-minimize nga ang mga masyadong infected ng virus. Plus, hindi masyadong nag-down ang Pilipinas. Masyadong smooth yung mga malakad nung nagkaroon ng coronavirus at lahat naman ay nabigyan ng tamang ayuda, tamang government assistance sa mga sambayanang Pilipino. So imagine, kung ibang naging presidente noon, 1/4 na lang ang population ng Pilipinas at hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung paano kikilos. Bagyong Ulysses at iba't iba pa pang bagyong dumating sa Pilipinas. Malayo pa ang bagyo sa administrasyon ni Duterte, malayo pa ang bagyo nakapaghanda na ang lahat. Pag nandyan na ang bagyo, mararamdaman mo ang presensya ng presidente dahil nagsasalita siya kung ano ang gagawin ng mga sambayan ng Pilipino. Unlike ngayon na nandyan na yung bagyo, nagme-meeting pa sila. So wala akong pinapatamaan dito, pero totoo, nandyan na yung bagyo, wala pa palang plano. Nagme-meeting pa at nagsasabing anong gagawin natin. So sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, naramdaman ng safetyness natin mga mamaya Pilipino na kaya mong maglakad sa gitna ng gabi na hindi ka mapapahama, na walang magtatangkang gagawa sa iyo ng masama. Kumbaga sabi nila, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte he chose to be evil for us to walk safe in the night. Na hindi yun maiintindihan ng mga oposisyon, ng mga kumakalaban sa mga Duterte. Kasi utak munggo sila. Kasi ang nakikita lang nila is yung karapatan ng mga kriminal,
hindi yung karapatan ng mga biktima. Yung justice para sa mga kriminal, justice para sa mga durugista, hindi yung hustisya sa mga biktima ng mga durugista. Sa pamamahala din ni President Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon ng build. Yung nagkaroon ng kaliwat ka na natapos na project. Yung iba nakabinbin pa pero hindi ginawa ng kasalukuyang administrasyon. So, saka na natin yun tatalakayin. Pag-uusapan muna natin ang build. So, panoorin ninyo ang mga nagawa ni Pangulong President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang administrasyon at kung paano tayo umangat ng mga mamamayang Pilipino sa kanyang administrasyon. Watch this. Sa mga nagsasabing walang nagawa si President Rodrigo Roa Duterte, marami siyang nagawa. Ilan sa mga nagawa niya sa kanyang administrasyon ay ang pagkasara ng ABS-CBN pero wala siyang kasalanan doon. Ang pagbabayad ng mga oligarchs sa mga taxes nila na masyadong namihasa. So, nung panahon ni Rodrigo Roa Duterte na nagbayad na sila, lalo-lalo na ang Philippine Airlines, ang cigarette companies, and of course, ang ABS-CBN. Kaya lang, sa kasamang palad, nagsara ang ABS-CBN dahil hindi sila nakarenew ng kanilang prangkesa, which is hindi kasalanan ni Duterte. Nangyari lang talaga yun sa administrasyon ni Duterte. Matagal na talaga yung nakabinbin na magsasara ang ABS-CBN kapag hindi na-renew ang prangkesa. At nangyari lang yun noong taong 2020. At hindi yun kontrolado ni former President Rodrigo Roa Duterte. So, kaya siguro galit din ngayon yung media sa mga Duterte at kung ano-ano na ang mga pinagsasabi. Sa akin naman, hindi ko pinagsisiyan na hindi ko binoto si President Rodrigo Roa Duterte noong 2016 dahil iba talaga ang pananaw ko pagdating sa mga boto-boto na yan. Dati yung pananaw ko yung ganon, magkapera lang ako. Hanggang noong 2016, ang pananaw ko yung political background. Hanggang ngayon, nag-iiba-iba kasi ang pananaw mo bilang botante. Nag-iiba-iba ang mga gusto mong mangyari. So for me, hindi ko pinagsisiyan na binoto ko si Senator Grace Poe. Pinagsisiyan ko, binoto ko si Sir Kilay. Si Senator Chis Escudero kasi vice president siya ni Grace Poe. And marami ako natutunan kay Rodrigo Roa Duterte. And hindi ko siya binoto, pero hindi ko man siya binoto, napabilib ako ni Tatay Diggs. Napabilib niya ako sa ginawa niya sa Pilipinas sa loob ng kanyang administrasyon. So next, Administrasyong Marcos na tayo.